Si Sergio Osmeña ay ang ikalawang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas at ikaapat na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na makikita sa 50 pisong papel na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero, sino si Sergio Osmeña? Si Sergio Osmeña ay isinilang sa lungsod ng Cebu noong ika-19 ng Setyembre taong 1878. Ang kanyang mga magulang ay sina Antonio Sanson na isang negosyanteng Tsino at Juana Osmeña y Suico na isang Filipina. Sa edad na 5, siya ay nag-aral sa isang pribadong paaralan sa ilalim ng pangangalaga ni Martin Medalla. Makalipas ang 2 taon, ipinasok siya ng kanyang ina sa Colegio de Segunda Enseñanza na isang pribadong paaralan sa ilalim ng pamamahala ni Manuel Logarta. Noong 1889, nag-aral siya ng sekundarya sa seminaryo ng San Carlos sa Cebu at nakapagtapos bilang valedictorian noong 1892. Nagtungo siya sa Maynila at nagpatuloy ng pag-aaral sa San Juan de Letran habang nagtratrabaho bilang kapista. Dito niya naging kamag-aral sina Manuel Quezon, Juan Sumulong at Emilio Jacinto. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899, ay natigil siya sa pag-aaral. Nang matapos ang digmaan, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Dito niya nakilala ang matalino at matyagang estudyante na si Vicente Singson. Sa pagsiklab ng unang yugto ng himagsikan noong 1896, nagsara ang mga paaralan sa Maynila. Dahil dito, napilitan siyang bumalik ng Cebu. Naglingkod siya sandali sa ikalawang yugto ng himagsikan noong 1898, sumapi siya sa hukbong revolusyonaryo sa Cebu sa pamumuno ni General Juan Climaco. Pinadala siya ni General Juan Climaco sa Luzon upang kausapin si General Emilio Aguinaldo kaugnay ng kanilang gagawing paghihimagsik. Habang isinasagawa ang misyon, naranasan niya ang mga panganib habang sinusundan si Aguinaldo mula Maynila hanggang Benguet. Sa Benguet, inatasan siya ni Pedro Paterno na maghatid ng liham kay General Miguel Malvar na kasalukuyan noong nakikipaglaban sa Batangas. Dahil nasa Batangas si General Miguel Malvar, pumunta siya kasama si Julian Herona sa Maynila sakay ng tren para ibigay ang mensahe kay Pablo Ocampo sa Calle Palma sa Quiapo, na siya namang magdadala nito kay General Miguel Malvar. Nang matapos ang digmaan, bumalik siya ng Cebu at pinakasalan noong ika-10 ng Abril taong 1901, ang kanyang kasintahang si Estefania Chiong Veloso na anak ng mayamang si Don Potenciano Nicasio Chiong Veloso at Genoveva Rosales. Sa kanilang pagsasama, sila ay biniyayaan ng 10 anak na sina Vicencia, Edelberto, Nicasio, Milagros, Emilio, Teodoro, Jose, Maria Paloma, at Sergio Jr. Bago ang kasal, binigyan siya ng kanyang magiging biyena na si Don Potenciano Nicasio Chiong Veloso ng 20,000 piso na magsimula ng publikasyon ng pahayagan. Noong ika-16 ng Abril taong 1900, itinatag niya ang El Nuevo Dia. Siya ang tagapaglathala at patnugot, kasama sina Jaime de Vera at Rafael Palma bilang mga katulong niya. Patuloy ang lahat gaya ng dati hanggang sa iulat ng pahayagan ang massacre sa Samar. Si Kapitan McClernand at Mayor Frank McIntyre ng mga Amerikano sa Cebu ay nag-utos na ipasara ang pahayagan, ngunit ipinaliwanag niya na ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon para sa ikabubuti ng Cebu, hindi para sirain ang kapayapaan at kaayusan sa ilalim ng mga Amerikano. Dahil sa kanyang paliwanag, pinayagan ng mga Amerikano na magpatuloy ang El Nuevo Dia, ngunit, ang anunsyo ng pagsusulit sa bar ay nagbigay sa kanya ng dahilan upang pumunta ng Maynila upang mag-aral muli sa ilalim ni Don Francisco Ortigas. Makalipas ang ilang buwan, umalis din sina De Vera at Palma, at si Felimon Soto ang pumalit bilang tagapamahala, ngunit dahil sa problema sa pera, tuluyang nagsara ang El Nuevo Dia noong 1903.
Noong ika-20 ng Pebrero taong 1903, siya ay kumuha ng pagsusulit sa bar, kung saan nakuha niya ang ikalawang pwesto, kasunod ni Jose L. Quintos bilang nasa unang pwesto. Nang bumalik siya ng Cebu, naging tagapayo siya ni Gobernador Juan Climaco. Nang mapasama si Fiscal Mariano Cui sa hukuman, siya ang pumalit bilang panlalawigang fiskal ng Cebu at Negros Oriental. Bilang panlalawigang fiskal ng Cebu at Negros Oriental, nilinis niya ang mga kasong nakabinbin at tinulungan ang Konstabularyo ng Pilipinas na itaguyod ang kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng paghikayat sa mga tulisan, kabilang si Tabal, na sumuko ng mapayapa. Ipinaglaban din niya ang hustisya para sa mahihina at mahihirap nang siya ay magsakdal laban kay Kapitan Pendleton na kumidnap ng 2 babae sa Cebu, hindi nakatulong sa kapitan ang kanyang mga makapangyarihang kaibigan, at siya ay pinarusahan ng malaking multa. Noong 1904, siya ang tumayong pansamantalang gobernador ng Cebu. Nang magretiro si Gobernador Climaco, siya ang itinalagang gobernador, siya ang piniling pinuno ng kumperensya ng mga gobernador. Ngunit, nagbitiw siya bilang gobernador at kumandidato bilang kinatawan ng Cebu sa unang pambansang asembleya noong 1907. Nahalal siyang speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas mula 1917 hanggang 1922. Habang nagsisilbing speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas, noong Enero taong 1920 ay pinakasalan niya ang kanyang ikalawang asawa na si Esperanza Limjap 2 taon matapos mamatay ng kanyang unang asawa na si Estefania. Sila ay nagkaroon ng 3 anak na sina Ramon, Rosie at Victor. Nahalal naman siya bilang senador mula 1923 hanggang 1935. Mula 1922 hanggang 1932, siya ay naging kasapi sa isang misyon para sa kalayaan ng Pilipinas kasama ni Manuel Rojas na kinilala sa katawagang OSROX, ngunit hindi sila nagtagumpay na makuha ang kalayaan. Noong 1935, nahalal siyang pangalawang pangulo ng pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas, nanumpa siya bilang pangalawang pangulo noong ika-15 ng Nobyembre taong 1935. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig noong Disyembre taong 1941, kasama siya ni Pangulong Manuel L. Quezon na lumikas patungong Estados Unidos. Matapos ang pagtatapos ng ikalawang termino ni Quezon, pwede na siyang maging pangulo, ngunit hinayaan niya si Quezon na magpatuloy, ang katapatan at pagiging maingat ang nagdikta sa kanyang mga kilos. Dahil sa sakit na tuberculosis, namatay si Pangulong Quezon sa Estados Unidos noong ika-1 ng Agosto taong 1944. Dahil dito, siya ang humalili at naging ika-4 na pangulo ng inilikas na Commonwealth sa Amerika. Nanumpa siya noong araw ding iyon sa harap ng kagawad na hukom Robert H. Jackson sa kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos. Sa pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas noong ika-20 ng Oktubre taong 1944, ay kasama niya si Pangulong Osmeña at iba pang miyembro ng gabinete. Itinatag ni General MacArthur ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas at si Sergio Osmeña ang naging pangulo nito. Nagkaroon ng seremonya sa Malacañang noong ika-27 ng Pebrero taong 1945. Bilang pangulo, siya ang humarap sa lahat ng mga nagpapahirap sa problemang idinulot ng digmaan sa Pilipinas. Kailangan ang mga rekonstruksyon ng mga nasirang gusali, daan, o tulay, ngunit, para sa mga tao hindi niya nagampanang lahat ang inaasahan sa kanya. Tumakbo siya sa pagkapangulo, ngunit, natalo siya ni Manuel Rojas sa naganap na pambansang eleksyon pampanguluhan noong ika-23 ng Abril taong 1946. Matapos magretiro sa politika kasunod ng pagbibigay ng kalayaan ng Amerika noong ika-4 ng Hulyo taong 1946, bumalik siya sa Cebu at doon nanirahan.
Minsan ay pumupunta siya sa Maynila para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak. Siya pa rin ang kinokonsulta ng mga opisyal ng gobyerno tungkol sa mga problema ng bansa. Binawian siya ng buhay noong ika-19 ng Oktubre taong 1961 sa Veterans Memorial Hospital sa edad na 83. Ang kanyang mga labi ay dinala sa Malacanang, sa Cebu at binalik sa Kongreso ng Pilipinas kung saan siya ay pinaglamayan ng maraming tao. Sa huli, inilibing ang kanyang mga labi sa lupa ng kanyang pamilya sa Cementerio del Norte sa Maynila. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.